Takot, kaba, kilabot, mga karanasang bumulabog sa iyong kaisipan, mga tanong na sadyang kahirap bigyan ng kasagutan, mga pangyayaring kahirap paniwalaan. Sa episode na to, ating pakinggan ang istorya ng ilan sa mga zoners na nakaranas kahindik-hindik na kababalaghan dito sa Jazz Zone Spooky Files. Hi guys! Welcome sa unang episode ng ating Jazz Zone Spooky Files, and let's go to our first story for this episode. Hi, I'm a female currently working as a workforce analysis sa isang BPO company. Just to give a quick background for some of you na hindi familiar sa trabaho namin bilang isang workforce analysis sa call center. Trabaho namin bantayan ng ginagawa ng mga call center agents. Madami ito at kasama na dyan ang pag-make sure namin na sinusunod nila ang plotted schedules nila for the entire week. I just want to share one creepy encounter I had last March 22. Habang nagbabantay kami ng real-time activities ng agents, meron akong sinitahan na agent kasi nakapress siya ng coaching for 12 minutes na dapat ay nagpapaalam muna siya sa amin bago niya ito ginawa. Nakita ko siya sa labas ng production area kaya nag-decide ako lumabas para habulin siya at pabalikin sa loob ng production. Pero hindi ko na siya napansin. Kino-call out namin ang kanyang TL para tulungan kami pabalikin ang agent niya sa prod, pero laking gulat namin pati ng mga agent sa site nung sinabi ng TL niya na patay na daw ang agent niya noong March 3 due to motor accident. Nagtataka kaming mga MC workforce kung paano nangyari na nakapag-press siya ng coach aux ng 12 minutes kung patay na pala. Imposible naman na may ibang agent na gumamit ng account or tools niya para gawin yon dahil una, syempre sarili mong password yon, at pangalawa, bawal i-share ang credentials sa mga katrabaho, at pangatlo, sinong agent ang magtatangkang gumamit ng account ng ibang tao sa buong shift at napaka-busy pa ng mga tao that time. Binacktrack namin lahat ng activities ng agent na yon at nakita namin na hindi siya pinapasukan ng calls at nakapag-press pa siya ng lunch. Doon na kami kinalibutan at confirm nga na 1 week na siyang patay. To make the long story short, we finally learned its backstory. Sabi ng TL niya, on the way na daw si agent sa office bago nangyari ang aksidente. Screenshots of the conversations in the MS Teams are posted below. Story galing kay Noan through Facebook. Creepy. So let's dig into our second story. Nangyari ito sa isang TV network sa Mandaluyong City. May 17, 2020, linggo ng hapon, kasagsagan ng lockdown. Prenteng-prente akong nakahilata sa kama nang biglang tumawag ang boss ko. Kailangan ko raw mag-duty sa office. Biglaan. Laki ng setup, bawal lumabas kahit weekend, sa 3 linggo yon. Sa isip ko, sige lang, racket din yan. No work, no pay kami sa media at kailangan kong kumita. At dahil madaling araw ang simula ng production kinabukasan, pagkatawag ng boss ko, dali-dali akong nag-impake. Pasado alas 5, dumating ang shuttle service mula Quezon City kung saan ako nakatira hanggang sa opisina namin sa Mandaluyong. Mga 45 minutes din ang biyahe. Pagdating, hindi muna ako nagayos ng gamit. Inuna ko syempre yung kwentuhan with workmates, 2 sticks ng Yossi at 1 rank game sa ML. Ang ending, puno na lahat ng designated conference room na ginawang sleeping quarters. Pero may isa pa namang bakante. Ipinaalam na lang sa building management, pumayag naman sila. Conference room B, second floor, katabi ng radio booth. Mag-isa lang ako pero ayos lang. Tutulog lang naman.
Yung kwarto maliit lang ng konti sa classroom sa school. Sa kaliwang side ako pumesto, tumbok sa pinto gawa sa salamin. Hindi ako kita ng mga naglalakad sa hallway dahil privacy film naman. Kung sisilipin ako, kailangan pang yumuko. Kung susukatin kasi, sa bandang binti pababa clear yung pinto. Hanggang sa nilatag ko na yung napakanipis na comforter na binili noon ni mama sa Shopee. 2 unan at pasado, alas 11 na rin, pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Lahat ng trip kong panoorin sa YouTube, pinanood ko na. Wala pa rin. Pumikit na lang ako sa pag-asang makatulog, no choice. 4:30 AM ang call time para umpisa magsulat ng balita. Effective naman, nakatulog ako. Pero naalimpungatan ako sa ingay. Takbuhan ng takbuhan yung mga nasa labas. Hindi ko tinitignan. Bad trip naman kasi kung kailan nakatulog saka may nagtatakbuhan. Siguro mga 1 o 2 minuto rin nagtagal. Sa isip ko baka yung mga taga-maintenance may ginagawa. Pagdilat ko, inabot ko agad ang cellphone. Alas 3:15 pa lang. Pumikit saglit pero heto na naman sila. Umiingay ulit. Takbuhan ng takbuhan sa hallway, parang mga nagtatawanan pa nga. Doon na ako sumilip. Kita naman kasi sa paanan ko ang puwang sa pinto. Wala namang tao pero may nagtatakbuhan. Hanggang sa may natanaw ako. Patakbo siyang lumapit sa pinto ng conference room kung nasaan ako. Tumayo lang siya. Sa isip ko, ang baduhin ng sapatos niya. Binasa ko lang yung sinabi ni sender. Sa isip ko, ang baduy ng sapatos niya parang pang high school. Black shoes na pambabae, yung may takong na mababa, kaya siguro maingay. Umalis siya, takbo na naman. Tapos bumalik, 2 na sila. Halos parehas ng suot ng sapatos. Baka kako sinisilip kung may tao sa loob. Baka maglilinis. Di ko alam. Tapos umalis na sila. Sakto rin na wala ang ingay. Bumalik ako sa pag-idlip. Saglit na lang kasi babangon na rin naman. Hanggang sa bumaba na ako ng newsroom, nagsulat na ako ng news script, nakapag-ere ng breaking news at sumama sa mga nag-aalmusal. Habang nagkwekwentuhan, tinanong ko kung nagising ba kaninang madaling araw yung mga natutulog sa conference room C. 1 kwarto lang naman kasi ang pagitan ko sa kanila at hindi raw. Sabi ko, imposible. Napakaingay. Takbuhan ng takbuhan yung mga taga-maintenance. Pero sabi nila, hindi raw talaga nila or hindi daw talaga sila nagising. Imposible raw na may taga-maintenance sa 2nd floor dahil sa 4th floor sila natutulog. Tahimik naman daw kanina. Natahimik din ako sa isip ko, merong maingay kanina. Pagkakain, bumalik ako sa conference room B, sakto may kuyang naglilinis. Dahil hindi ako mapakali, tinanong ko siya, bakit kako kung kailan madaling araw may nag-iingay or ang iingay ng mga kasamahan niyang babae dito sa 2nd floor. Nagpapatawa raw sabi ni kuya. 6 lang daw silang naka-duty, lahat sila lalaki. Next week pa raw ang dating ng mga kasama nilang babae. Kunwari deadma lang ako pero agad kong kinuha ang mga gamit ko at pilit nakikisiksik sa conference room C. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin kilala ang mga babaeng nagtatakbuhan. Sulat mula kay Hippie. Let's dig into our third story for this episode. Since dumadami na ang nagsisend ng mga creepy photos sa Spooky File, let me share to you guys one of the photos taken last year sa university kung saan ako nag-aaral around Baguio. The photo is not mine. Sinend lang sa GC namin. Try to increase the brightness of your phones and have a look sa upper left side ng larawan. Sulat mula galing kay Butterfly.
Let's dig into our fourth story for this episode. Hi mga ka-spooky file, share ko lang yung creepy experience ng manager ko ngayong gabi lang sa bahay nila. Nakaugalian na kasi nila na mag-picture at mag-video every night bago matulog. After nila mag-picture, chinek niya yung mga selfie nila sa cellphone at ito yung bumungad. Yung manager ko, yung naka-yellow, anak niya yung nakasando na white at yung dalawang bata na babae sa likod ay pamangkin niya. Sila lang apat gabi-gabi ang tao sa bahay, wala nang iba. Kaya nagtataka siya at sinend sa akin tong pic na to. May nakisali na batang babae na nakaputi ang suot at parang natatakpan ng mahabang buhok yung muka o wala talaga siyang muka. Sobrang creepy lang po kaya shinare ko dito. Pa-check po ng picture. Ayokong Thank you mula kay Ann through Facebook. Let's jump into our fifth story for this episode. Hello mga ka-spooky file. I am not good storyteller, pero sana maintindihan nyo pa rin. I just wanna share this creepy picture. This picture was taken last year, 2023. Moving up namin noon. Then yung isang schoolmate namin is sinend niya itong pic na to after moving up. Tapos kung makikita nyo yung arrow, may makikita kayong black figure. Pinagbabawalan yung mga nag-attend nung moving up na pumunta sa mga floors ng school dahil nga gabi na rin, kaya bakit may tao doon? Sinasabi nila na pader lang yan, pero walang pader dyan dahil hagdanan na yan at nasa taas yung pader if makikita nyo yung kulay green. May mga creepy experience na rin ako dito sa school na to and some of my fellow students din. Sabi nila isa itong cemetery noon. Is it possible na may kaluluwa pa rin hindi natatahimik? Mula kay Strawberry. Let's jump into our sixth story for this episode. Hello, I just wanna share with you guys Tita's probably scariest ghost encounter. This happened way back 2017 in Caloocan. Dahil maliit lang ang bahay nila sa Caloocan, si Tita at yung asawa niya ay doon natutulog sa parlor. Siya, parlor? May parlor kasi yung lola ko, business nila, kaya naman pala. Lumabas si Tito, asawa niya, sa parlor para may kunin lang siguro. So, Tita take a quick picture to send to our family GC. When she decided to see the picture, na it sent shivers down her spine and immediately went home na lang. As you can see, sa bandang left, parang old woman. And si sender is walang pangalan na nilagay. Let's dig into our seventh story for this episode. Ako si Yuto, hindi ko totoong pangalan. Huwag na natin pahabain. Ang mga guro ko noong high school, ako ay nagpunta sa isang public school para mag-present ng something. Nakalimutan ko na ginawa nila pero parang demo ganun. Ang kwento ng guro ko na napasama roon ay mabigat daw ang feeling pagpasok pa lang nila ng school. Lalo na nung may pinasukan daw silang isang room para mag-start na ng presentation or demo. Pawis na pawis, hindi mapakali, maandar ang mga ventilador pero parang walang hangin daw na dumadaan. Nahihirapang huminga ang isa sa kanila habang nagpe-present kaya hindi ito natuloy. Napuspond ba kumbaga kasi lahat sila sumama ang pakiramdam. Sabi pa ng isa kong guro na parang may naaninag daw siya na nakalimbitin nang mapalingon siya saglit sa kisame. Sabi naman ng principal ng pinuntahan nila public school ay dati daw sementeryo ang paaralan. Marami na daw mga kwento sa paaralan nila. Mga 90s pa daw. Noong estudyante pa rin siya ay may mga kwento na sa paaralang iyon. Kaya pinagbigyan sila ng principal na makita ang CCTV kung sakaling may hindi man normal na makukunan sa CCTV. At ito na yon, based on true story.
Salamat. Let's jump into our 8th story. Hi, I just wanna share this experience. This photo was taken around 2016 or 2017. Not so sure. Nakita ko lang ulit kasi I post this on my Twitter account nung nag-reply ako sa isang thread about sa mga gantong experiences. So ayun na nga, magka-chat lang kami ng kaibigan ko nito. I sent this picture sa kanya. Nag-send ako ng pic kasi kasama ko nakahiga yung aso kong natutulog. Tapos, sinend niya ulit yung picture na sinend ko and ito na yun, may circle. Hindi ko gets at first pero nung inano ko na yung brightness, ayun, parang may dal na nga. The app I used to take pic that time is yung Messenger lang. Diretso ko na nasend yun sa kanya. And si sender is walang pangalan na nilagay. Let's jump into our 9th story for this episode. Hello, bet ko lang sana mag-share ng creepy experience ko sa mundo ng ukay. Online seller ako ng mga ukay-ukay. Binebenta ko mga damit via live selling. Then last night, habang nagla-live ako, may nag-mine ng flinex kong damit. New miner siya. Ang rules ko kasi pag new miner is send muna screenshot and details. So ito na nga, nag-comment si customer, sent na daw yung screenshot and details. I-check ko daw message request ko. So chinek ko, syempre. Pag-send niya ng screenshot, parang may napansin lang akong kakaiba sa upuan ng sala namin. So nilingon ko. Paglingon ko, naman sa likod is walang anything na nakasabit or nakapatong sa upuan. And then ding nasyokot ang lola mo. Siyempre naman kahit sino naman matatakot pag may ganong encounter. And live ako sabay pasok sa kwarto namin ng asawa ko. Nahiga na ako that time katabi yung anak kong babae na 4 years old na nagtatablet. Maya-maya, bigla siyang nag-ouch, mommy don't do that. Ang social naman ng bata, Englishera no? So ako naman, nagtataka kasi hindi ko naman siya inaano. Sabi ko, bakit? What happened? And nagulat ako sa sagot ng anak ko. Kinukurot ko daw siya sa paa which is hindi naman. And ito pa, upon showing sa mga pinsan ng asawa ko yung picture, sabi nila is sadyang may nagpakita sa bahay namin pero batang lalaki lang daw, walang iba. Ang tingin nila na nasa picture is babaeng mahaba ang buhok. Naisip tuloy namin na baka isa sa owner ng mga binibenta kong ukay yung nasa picture. May nabasa din ako sa mga kapwa seller ko na pag dumadating sa kanila yung order nilang bulto is pinagpe-pray muna nila para mawala ang negative energy, which is di ko naman ginawa dahil panatag naman ako. Yun lang naman na share ko lang, di ko pa rin alam kung paniniwalaan ko. And let's jump into our last story for this episode. Hello po, share ko lang po ito. Nangyari po ito year 2021, September ata ito or October. Bale umuwi ako ng probinsya namin dahil namatay yung isa naming kapatid. Nandun lahat ng mga kapatid ko at pamangkin ko, so madami kami sa bahay. Nasa kwarto ako nitong mga time na to habang nakahiga. Maya-maya dumating yung kababata kong babae, tapos nandun din mga pamangkin ko. Sabi ko sa kababata ko, picture kami, ayaw niya. Huwag mo naman kasi pilitin kapag ayaw, te. Kahit ako, alam mo, kahit ako ayoko talaga kapag ano. Okay, back to the story. Ako tong si makulit kahit di nakatingin todo picture. Wala namang magandang kuha at puro mabilis ang selfie. Habang chinecheck ko yung mga picture nung gabi na yon, nagtataka ako bakit parang may nakasilip. So ang ginawa ko, zoom in ko tapos napasabi na lang ako ng hala, ano to? Wala namang bata sa likod kasi sobrang dilim tsaka bakit ang liit?
Kung i-zoom mo, may makikita kang ilong, medyo makapal ang labi, yung damit niya parang damit ng batang sinauna. Medyo mataba ang pisngi, parang ako yun ah. Ako ba to? Mukha ba akong elemento? Hindi, parang ako to eh. Okay, back to the story. Nakangiti pa nga ang loko. Kaya sabi ko, simula noon, di na ako magpipicture sa bintana or salamin. Uwe, babae to eh. Alam ko babae to eh. Hindi daw magpipicture pag nasa salamin. Hindi ko sure ah. Baka may sumama pa eh. Hanggang ngayon, nakasave pa din sa gallery ko itong picture na ito. Di ko alam kung anong klaseng elemento ito o guni-guni lang ng malikot kong isip. Kaya na humusga. Yun lang. Taga Marinduque. So, napapansin nyo ba guys? Most of the time is... Ito kasi, ewan ko kung ako lang to ah. Pero most of the time kasi, di ba, kapag mga kwentong katatakutan, ganyan, napapansin ko kasi na, halimbawa, school. Ayan, school. Ang history ng school na yan is dating sementeryo. No, napapansin nyo ba yan? Kasi, ewan ko kung ako lang to ah. Kasi ewan ko kung sino yung nagpasimuno no, na yung sementeryo, ay gawin nating school to in a future, gano'n. Di ba? Parang bakit no? Bakit yung cementerio trip nilang gawing school no? Most of the time yan sa mga spooky stories, iba't ibang genre, kahit movie, kahit sa totoong buhay, laging ganyan. Ewan ko, ako lang yata to. Wala lang, shinare ko lang. Tama ba? Masama ba? So, if you wanna share some spooky stories, guys, direct message me on my social media account, x.com/jezzonex, tiktok.com/@jezzonetiktok, facebook.com/jezzonepage, and to my Gmail account, jezzoneyt@gmail.com. Also, kapag magsasend kayo guys, syempre, lagay nyo yung stories and sa baba nun yung pangalan nyo para ma-mention ko kayo sa inyong story. So malay mo, story mo na yung mabasa natin, and also react kung gusto mo magbigay ng reaction sa mga kwentong ngayon, like comment and subscribe syempre to my YouTube channel to get more stories like this. So ikaw, meron ka bang nakakatakot na experiences? Thank you guys sa pagsama sa aking first episode natin ng Jezzone Spooky Files, and sa mga natuwa sa episode natin, i-hashtag mo yung hashtag tawa takutan. Okay? Maraming salamat.